Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na Kanyang ipinagkaloob sa atin, taglay ang buhay at kalakasan. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Sino ang Hypocrite? Part 2. At ang ating pong batayang talata ay masusumpungan sa Mateo chapter 23 verse 5 and 6. Ang sabi po ay ganito: Pawang pakita ang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Talatang 6, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Una, ang pagiging hypocrite ay ang paggawa ng mga bagay na pakitang tao lamang. Doing things just for show, for the photo opportunity, or for publicity. Sinisikap nilang magmukhang matuwid sa panlabas na kaanyuan, ngunit masama ang kanilang panloob na katauhan. Ang hangarin nila ay hindi para mabigyan ng kaluguran ng Diyos, kundi
para hangaan sila ng tao. Noong araw, ang mga Hudyo ay naglalagay sa kanilang noo at braso ng tinatawag na phylacteries o phylacteria sa Tagalog. Ito'y maliliit na lalagyang katad na naglalaman ng mga talata mula sa kasulatan. Bilang pag-alinsunod sa iniuutos sa aklat ng Deuteronomio chapter 6 verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Ang mga eskriba at pareseyo ay sinisiguro nilang mas malaki ang kanilang phylacteria para isipin ng mga taong sila'y relihiyoso. At pinahahaba nila ang palawit sa laylayan ng kanilang damit kaysa iba bilang simbolo ng kanilang kabanalan. Ang gusto lamang nila ay magmukhang banal sa halip na maging totoong banal. Ito ang tinatawag na wolf in sheep's skin, sa Tagalog ay lobo o asong gubat na nakadamit tupa. Tulad ng mga naka-uniforming tao na dapat ay mga laga ng kaligtasan at seguridad ng tao, subalit sa halip na magbantay ay bantay sa lakay pala. May mga dalubhasa sa batas na nakasuot ng magagarang damit na sa halip na magpairal ng katarungan ay tagapagwasak pala nito. May mga nangangaral o tagapagturo na nakasuot ng ministerial gown na sa halip na kabanalan ng nasa loob ay kasalanan pala ang itinatago. Ang Panginoon ay nagbigay ng babala sa atin. Ang sabi sa Mateo chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Pangalawa, ang pagiging hypocrite ay yung may pagnanais na laging maging bida dahil sa pag-iral ng pride. Ang sabi nga sa ating basihang talata sa Mateo chapter 23 verse 6, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto ng mga pinunong Hudyo na purihin sila ng tao. Lalong gusto nilang sila'y parangalan sa publiko. May mga taong dahil sa kanilang posisyon at may mga matataas na natapos ay naghahangad din sila ng pagkilala at pagpaparangal. Hindi naman masama kung sa iyo ay may tumatawag ng sir, father, teacher o iba pa. Lalo pa nga't kung ito ay kapahayagan ng kanilang paggalang at pagmamahal sa isang tao. Ang masama ay yung kung mayroong pagmamalaki sa iyong kalagayan at pagmamaliit sa iyong kapwa. Sapagkat hindi ang titulo, hindi ang posisyon, hindi ang kapangyarihan ang mahalaga, kundi ang ating pagkatao. Sapagkat ayon nga sa ating Panginoong Hesus, sa paningin ng Diyos, tayo'y magkakapatid, tayo'y pantay-pantay. Sino nga ba at ano ang kayang gawin ng isang taong hypocrite? Una, sinungaling. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Tama ang kanilang sinasabi, subalit mali ang kanilang ginagawa. Pangalawa, mapagpaimbabaw. Maganda ang kanilang ipinakikita, subalit masama ang nasa kalooban nila. Parang nitso. Maputi at malinis ang labas, ngunit ang nasa loob naman ay nabubulok. Pangatlo,
mapagmataas. Ito yung mga taong nagbubuhat ng sariling bangko. Siya ang laging tama at siya ang laging magaling. Ang paalaala sa atin sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang challenge po sa atin ngayong umaga bilang mananampalataya, maging tunay at totoo sa ating pananalita, sa ating mga kilos, at sa ating mga gawa. At tayo ay maging mapagkumbaba. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Ito ay isang paalaala sa bawat isa sa amin na kami ay maging matalino at mapanuri sa mga taong aming nakakasalamuha. Tulungan po kami, Panginoon, na maging tunay at totoo bilang mananampalataya sa lahat ng aming sinasabi at mga ginagawa. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang mga kapatid namin na pupunta at dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na iyo na pong pinagpahinga. Ang iyo pong pag-iingat, proteksyon ay patuloy po nilang maranasan. Patuloy din po naming itinataas ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, mga kapatid namin na nagpapagaling sa kanilang mga tahanan, may mga kapatid kami na nasa pagamutan. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na paghipo ay kanilang maranasan. Ipadama mo po, Panginoon, at ipagkaloob sa kanila ang iyong lubos at ganap na pagpapagaling sa bawat isa. Hinihiling din po namin, Panginoong, patuloy na maranasan po namin ang iyong pagsama, ang iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito. Ikaw po ang aming maitaas at ikaw po ang aming maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalang banal po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay. A friendly reminder lamang po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Sa Diyos po ang papuri. God bless.